Ngayon, ipakita natin yung paulit-ulit na sinasabi nila Sara Duterte na hindi daw ho kilala si Madriaga. No? Hindi kilala. Pero sa pagbati, happy birthday, Sir Ram. Oh. Sa pagpunta mo Tapos ito pa ho, mga kababayan, mga boss chipa mo, sir. 'Di ba? Ito po ang video, mga bossing, na magpapatunay na puro sila kasinungalingan. Oh, sa pagpunta mo balik sa dati ng college ako yun daw po yun. Oh. Crack na doon pa ako, pero nung pumasok ako sa military, hindi kasi walang job, walang military. Ayan na, sinusunod na. Di ba? Alas 5 na madaling araw. Oh, gising na yung anak ko. Sure. Oh. What are you gonna do? Run. Oh. Oh, go. Have your breakfast na. Okay, tuloy. Ako, magyayabang pa. Nanalo siya ng ano. Oh, show your ano, trophy. Nanalo daw kasi siya nung nakaraan. No, ngayon. You gonna receive another one? Today? Yeah, and I go to get like this. Oh, with the medal. Okay. Wala nagsusunod. Oh yeah, ayan si Ramil Madriaga ho yan, mga kababayan. Di po ba? Oh. Oh, You're almost done. almost done. You. Oh, nakita nyo, inaaya na ako. Oh. Those students, it's only the army that has the full support on those who are studying law. So, paano yan, mga DDS? May mga video, may mga patunay. Di ba, Ma'am Elena Garcia? Iya ka na muna. Yan ang mahirap sa inyo mga lintik kayo mga utu-utu kasi kayo No? Ngayon mga kababayan, nung kailan ba yun? Isang buwan na yata ang makalipas, may kumakalat na balita na gustong ipatira sa loob ng kulungan niya itong si Ramil Madriaga. Ngayon, sino iisipin mo kung sino gustong magpatira doon? Sino iisipin mo na tao na gustong magpategi kay Madriaga? Kasi meron daw pong bagong pasok sa Oblo, gusto banatan na agad si Madriaga. Di ba? Baka kasi talagang napakalaki po ng posibleng maging epekto ni Madriaga, lalong-lalo na po doon sa impeachment ng Vice Presidente. Aba, ang sinasabi ba naman yung pera daw po na ginamit sa kampanya galing sa Pogo. Yung pera daw po na ginamit sa kampanya galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya nga siguro baka takot na takot. Baka kaya takot na takot ang Vice Presidente at ang dating Pangulong Duterte na pabuksan po, mga bossing, yung bank account nila na joint accounts kasi baka totoong meron tayong makita na Sami Uy na pangalan. Di umano na nagdedeposito ng 2 bilyong piso daw po doon sa bank account. Di ba? Baka lang, syempre. No, kasi hindi naman kami kagaya ng mga DDS. Puro lang daw baka, siguro. Natural, hindi kami kagaya ng mga DDS na meron kaming puting ahas na siguradong sigurado. Tapos pagka naalaman, wala naman pala. Kami dito, no, kahit na nagsusumampal na sa mga pagmumukha namin yung mga ebidensya, hanggat hindi pa napapatunayan na ninakaw ng Vice Presidente yung pera, nire-respeto pa din namin. Di ba? Mga DDS, puting na yan, si Bongbong Marcos magnanakaw. Sabi ka, si Bongbong Marcos magnanakaw. Hanapan mo ng ebidensya. Mga gago, wala namang maipakita. Sabi, ni Rodrigo Duterte na taga Dahig, nandiyan, shout out boss ha. Ikaw ba si Bret Hart? Hindi, pang-run ko yan, pang-takbo ko yan, no? Hindi kami kagaya ng mga DDS ninyo. Hindi kami kagaya ninyo na, meron kaming patunay. Hanapan mo ng patunay, walang ipapakita. Si Bongbong Marcos, adik. Si Bongbong Marcos gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Asan ebidensya nyo?
lalabas namin yung kanyang video sa tamang panahon. Abay, gago. Sinasabi, sa tamang lugar o sa tamang panahon na lang po namin i-explain lahat. Ano po yung ibig nilang sabihin sa tamang panahon? Yung sa impeachment daw po. Gusto makakuha ng simpatya, gusto makakuha ng kakampi, eto, social media, kausapin mo ang taong bayan, ipaliwanag mo sa taong bayan yung paliwanag mo sa impeachment. Pero ano ginagawa nila? Wala, umiiwas lang ho. Diba? Oh. Paano? Gusto kampihan sila ng mamamayang Pilipino pero ayaw mag-explain sa mamamayang Pilipino. Gago. Gago ho ang tawag. Yaw-yaw ka lang. Hindi, gagi. Mas mahaba yung vlog ko. No, gusto ko mampahabain. Kaya lang, may talagang lakad kami. Eto pa ho, mga kababayan. Parang kagaya ni Toby Tiangco. Di ba? Puro yaw. Eto ang puro yaw-yaw. Si Toby Tiangco. No, kaya yung kaibigan natin, mga bossing, na si Jill Review, si JIL Review, mga bossing, napapatanong at napapasabi na din dito. Ayon sa investigative report ng PCIJ, December 21 pa pala to na, December 17 pa pala niya na iposto. Ang Lone District ng Navotas City ay kabilang sa top 5 district na nakatanggap ng pinakamalaking dagdag na pondo para sa DPWH, pero yung Navotas, baha pa din. Grabe ha? Ibang klase yun. Top 5 district na nakatanggap ng pinakamalaking dagdag na pondo para daw sa DPWH infrastructure project matapos ang deliberasyon. Uy, napansin ko ha. Biglang yaw-yaw ka na lang ha. Wala ka nang masabi. Hindi mo kayang ipagtanggol yung mga idol mo. Kaya yaw-yaw ka na lang. Yaw-yaw ka lang. Yun na lang. Naputik naman yung mga DDS talaga Hindi ba naman magpakalat ng kabobohan talaga? Pinakamalaking dagdag pondo para sa DPWH infrastructure project matapos ang deliberasyon ng House para sa 2026 national budget. Pero sila pa din yung pinakabahain ho. Kaya nga NBI para investigasyon ng kaso. Sabi ni John J. Jason. Mga numero, original DPWH proposal, 362 million. Approved allocation after House deliberation, naging 1.1 billion. Increase, mahigit 200%, kabuong dagdag, 754 million. Ito ang eksaktong definition ng budget insertion ayon sa PCIJ, additional project or allocation, LAJ. No, ngayon, si Tiangco tinatanong ho ang tingog. Bakit ba napakalalaki o bakit may mga ganito or whatever yung mga budget ninyo? Siguro ho, mga kababayan, ayan Tiangco, tingnan nyo. Tiangco, hinamon ang tingog para ipaliwanag ang umano 5.9 billion budget insertion daw po. Baka ito yung mga paliwanag dyan. So, yung mga sinusulong ng tingog party list. New legislation aim to end classroom shortage and declining learning outcome. Baka yung mga ganyan, security for local farmers, na makatanggap ng pensyon yung mga manananim natin. Baka dyan ho napupunta, Maternity benefits for women in the Informal Economy Act, cash support para sa mga buntis na informal workers. Yung kay Toby, mga bossing, parang puro ngaw-ngawan lang po. Yun lang puro yaw-yawan. Yung si Toby Tiangco. Eto, tingnan nyo pa ho ito, mga kababayan. Post din ng kaibigan natin na si JIL Review o si Jill Review po, mga boss. Toby Tiangco din po. Papaano naka-insert ang tingog ng 5 billion ng 2025, which is yung mga pinapakita ko sa inyo. Ito naman,
Yung kay Tiangco, Honorable Toby Tiangco na botas allocable pork barrel 2023 to 2025, 4.1 billion. Di ba? Ang dadami niyan, Pero, baha pa din. Di po ba? Baha pa din ang nabotas, mga kababayan. Bayan. Grabe naman.